At nagpapatuloy nga po ang talakayan natin dito sa paglilitis, katarungan para sa taong bayan. At yun nga sabi ng mga taong bayan, pera, itong cash in bank vis-a-vis dito dun sa mga dineklara ni Chief Justice sa kanyang sal. And Congressman Fariñas, bagamat sa Article 3 po kayo in charge, pakipaliwanag po sa taong bayan itong mga lumabas na figures nitong mga nakarang araw. Iwalagin ko lang, hindi rin ako in charge sa Article 3. Ha? Ang in charge doon si Congressman Agabaw. Ang akin yung pinaka ayaw nila. Article 6. Article 6 po. Ang lumalabas ko yung kasi dito, hindi ko masyadong alam yan. Yung mga graphics po nila dyan. Ang pinapakita lang po dyan, maliwanag na yung dineclare niya na cash on hand niya or in the bank, 3.5 million, malayo po doon sa lumalabas sa mga dokumentong nakuha na because sa lumalabas 21 million po. Maabot pa nga ng 31 million. Yun po, yung graph na yun ang money in the bank, 31.7 million. Ang dineclare po niya, yung greens. So, mula po doon sa 2007 pa lang, yung kanyang green, iyan po yung cash in the bank, 2.5. Pero yung actual, 10 million. So, ang laki po ng, nakita niyo naman po parang, dito sa 2008, yun, medyo okay. Dahil 2.5 yung pera, 1.5 ang actualization. Over-declaration naman siya doon dahil pinapare-pareho na lang niya, 2.5. So, noong 2009, 2.5 pa rin siya, pero nasa 9.1 million. Noong 2010 meaning as of December 31, 2010, ang dineclare niya 3.5. Pero ang lumalabas po 31 million. Mahigit pong 28 million ang pagkaiba po niyan. So, sa kanila po, sabi nila, mapapaliwanag naman namin yan. Hindi naman namin kinu-question kung saan galing yung pera. Dahil pinagbawal na ngayon, hindi na ill-gotten wealth ang usapin dito. So, maski mapaliwanag nila, the fact will remain na hindi na-declare yan. Iyon naman ang charge dito. Failure to disclose truthfully yung sal. And dahil we're required, may mga decision ng Supreme Court na yung isang empleyado ng husgado, hindi lang dineclare yung market stall niya, tinanggal siya because sabi ng Supreme Court, kailangan honest yung mga declaration mo dyan. Paano po ito? At may dollar accounts pa po. Sa inyo pong pagkakaalam, mga magkano po itong nilalaman itong mga? Hindi ko po alam, pero ito na alam po sa dollar account. Ano po lumalabas ngayon? Dahil alam ni Chief Justice yung batas, kinukubli niya yung pera niya sa foreign currency para, para hindi mabuksan. As Chief Justice, dapat naman tangkilikin niya yung sariling pera natin Kasi po, pag nag-i-impok ka ng dollar, bababa yung value ng peso natin. Ba't hindi siya mag-impok ng peso? Siya yung pinakamataas na maestrado ng gobyerno. Siya yung panglimang pinakamataas ng tao na gobyerno. Maganda po ba $5 accounts niya na tapos ayaw niyang ipakita? Doon na lang po medyo nasisira po yung integridad. Pero parang napahayag po yata ang depensa kahapon na relax lang daw po kayo at in their own time they will show kung paano po ganito yung kinikita ng Chief Justice at kung paano nga nakikita yung pera. Can you comment on that, sir? Well, relax nga. But ang problema nga dito meron na nga ang subpina ang husgado na ilabas yan. Sila ang kumukontra anong relax? Hindi naman kami. Yung Senado na ang nag-order doon, di ba? Kawawang-kawawa si Mr. Pascual, nakita nyo naman po, di ba? Pupunta pa siya sa Supreme Court para magpasok pulo. Si Chief Justice pumunta rin sa Supreme Court para magpasaklolo. Meron po ba kayang usapin ng TRO kung kusang ilabas na lang ni Chief Justice dahil sa batas naman po pwedeng kusang labas niya. Ang hindi po niya nakikita, ang chairs nga sa kanya, yung hindi paglalatag ng totoo, yung kanyang pera. Ngayon, tinatago nga niya, di ba? Di sana ilabas na niya dahil he is required. Obligasyon niya sa batas yan na panumpaan kung magkano pera niya sa bangko. Ngayon, nakita na yung accounts, ayaw niya ipakita. Di talagang, that is the charge against him. Meron siyang mga tinatago na pag-aari na wala sa salin. Mr. Casiple, sinasabi nga po ng maraming mga analyst din na itong proteksyon na ibinibigay ng mga foreign currency o dollar accounts ay maaring magamit ng mga tiwaling opisyal bilang kanlungan sa kanilang mga illegal na gawain. Ano po masasabi ninyo dito? Well, lumang thinking ito. Parang pareho yan ng Swiss account before. Parang taguan ng mga kahina-hinalang pera. Pero ang Switzerland mismo, nagbago na ng batas. At in fact, globally,
meron na dyan na parang mga kasunduan sa pagbubukas ng mga ganyang account. Lalo na dahil sa terrorism issue. Nangyari kasi itong batas dito sa FCDU, 1974. Presidential decree. Presidential decree yan eh. Ito, ang mas bagong batas at pag-iisip ukol sa usapin yan ay yung Bank Secrecy Law na kung saan nag-allow na ng mga exceptions. Hindi lamang yung depositor. Sa Bank Secrecy Law, allowed yung impeachment court specifically na magbukas ng account. At ako nagsaside ako rito sa prosecution ng C-99 Salvacion versus Central Bank na case. Kasi in the interest of justice naman talaga, alam nga naman gamitin mo yung parang mas inviolable pa yung account kaysa hustisya mismo. Di ba, sana kung private citizen pa siya, di ba? Oo, iba to eh. Principal officer at nililitis na yung pagtatago ng hindi totoong accounts. Sa kasalukuyan po, pag tinignan natin ang impeachment, Senate Impeachment Court, nasa floor po si Senator Juan Ponce Enrile, subalit hindi po yata pasuot ang kanyang robe bilang Senator Judge. Baka hindi pa tapos ang caucus, subalit may nakuha na po tayong breaking news na 1310 that the Senate Impeachment Court rules in favor of honoring the Supreme Court TRO. Congressman Rudy, may komento po ba kayo dito? Respetuhin po natin. Ang masama lang po dyan, I don't know, hindi naman natin nabasa pa yung resolusyon. Siguro may mga ad cautelam naman yan. May mga nililiwanag naman siguro sila na hindi ibig sabihin na tatalima kami ng buo doon. Pero para lang maiwasan, baka, I don't know, we don't know their reasons. Pero sa tingin niyo po ba, hindi po ito magsiset ng simulain na lahat na lang po ay maaaring iakyat sa Korte Suprema? Yung nga hong kinakatakutan namin eh. Kaya nga, pag-aaralan po namin, like I said, ang alam po lang naman natin, 1310, but we do not know the arguments, kung ano yung basis, so may we hold comments until mabasa po natin dahil magiging haka-haka po lahat yun. Sir Mon, sa tingin niyo ba this would be an admission na pantay nga sa pananaw ng Senado ang impeachment court at ang Supreme Court? Malulutas din yung yan tama yun eh. Hindi by the bare number pwede na tayong magsabi yung thinking behind it mukhang mas importante. Kasi ang mga usapin dito, halimbawa, kinikilala na ba ng Senado ang jurisdiction? Kahit ganong usapin lamang. Malaking bearing nung kung masagot yung tanong na yun. At isang minuto na lang po bago mag-alas 3 ng hapon, patuloy pa rin nating inaantabayanan ang pagsisimula ng Day 16 ng paglilitis. At bago natin, maraming salamat po Congressman Rodolfo Pariñas and Mr. Mon Casiple. Bago po natin ituloy ang ating mga talakayan sa iba pa nating guests, ay panoorin muna natin muli ang saloobin ng taong bayan. Reaction ng mga doktor sa kasalukuyang impeachment proceedings ay mixed reaction, no? Ang sabi ng ibang mga doktor, ito ay isang cleansing procedure, cleansing process sa ating gobyerno. Ang iba naman, nagsabi naman sila na ito'y attack on the independence of the judiciary. So, ang iba naman nagsabi so far so good ang nangyayaring impeachment proceedings ngayon. So mixed reactions. Parang pangkaraniwang mamamayan din ang mga doktor. So iba-iba ang kanilang mga reactions. At gayon nga, nagalabas na ng desisyon itong Senate Impeachment Tribunal. Attorney Mark, ano ang implikasyon nitong desisyon na ito ng Senado? Ibig sabihin, sa tingin ko, walang constitutional crisis. Ibig sabihin, nirespeto ng Supreme Court voting 1310 yung karapatan ng Supreme Court, yung authority ng Supreme Court na mag-interpret ng Constitution. But, gaya ng sabi ni Congressman Fariñas, it is interesting to see kung ano yung sinabi nila sa kanilang desisyon to still protect yung prerogatives naman ng impeachment court na gaya ng tugon niya sa inyong katanungan, Cathy, na hindi naman to ibig sabihin na they're giving up on their prerogatives at parang open to interference ang itong ginagawa nila na basta-basta na lang pupasok ang Supreme Court sa kanilang ginagawa. So, magandang basahin kung anong nilalaman nun. Pero ang magandang nangyari ngayon ay mukhang this is going to proceed
at merong chance nga na ngayong hapong ito magkakaroon ng mas maraming pangyayari at hindi lang debatehan on those issues. Okay, kasama naman natin ngayon ang ating resident guest po, resident guest no? Si Carl sa Tinitigan. Carl, what's your take? Ano bang naiisip ng mga tao ngayon at tila yata may mga bagay na na-resolve at mas marami pang tanong na nabuo? Over the weekend, marami akong nakausap na tulad ng taxi driver kahapon. Sabi niya, wala naman siya pinapanigan sa trial na ito. Pero may mga katanungan siya tulad na, ano ba meron talaga dun sa dollar account na yun? Ba't hindi na lang pwedeng ipakita? Or may mga nagsasabi naman na ba't pinipilit? Karapatan naman daw ata ni Chief Justice Corona na huwag ipakita or kita sa buong mundo yung kanyang dollar account. So maraming kuro-kuro, exciting po tong araw na to for a lot of our viewers. So maganda pong tingnan kung ano yung dahilan kung bakit yun yung desisyon ng Senado today. At sa tingin ko, Carl, malalaman na natin ang kasagutan sa katanungan nating lahat. Narito po at nagpapasukan na sa loob ng session hall ang mga senator judges. Tila kompleto sila, no? Kasi nagbotohan sila 13 to 10, no? So, kumpleto ang ating mga senator judges. Tunghayan po natin ang Day 16 ng paglilitis. Kumpleto ang senators today. Wala pang audio. Ba't naman tinip? Ha? Tinatape mo talaga? Kasi Senator Lori. Kinatabayanan po natin ang pagsisimula ng impeachment trial. Nakita po natin na ready na ang senator judges in full force. 23 senator judges po. Of the Honorable Chief Justice Renato C. Corona of the Supreme Court is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Francis N. Pangilinan. Almighty Father, our ultimate lawgiver and the source of all power and authority, this impeachment court comes before you and our people today to fulfill our duty to render justice in these proceedings. Gabayan niyo po kami, O Diyos na mapangyarihan. Bigyan niyo po kami ng sapat na dunong, lakas at tapang na tiyakin na sa paglilitis na ito, mangingibabaw ang hustisya at katarungan para sa lahat. We seek your infinite wisdom, O Lord, your strength and your courage to pursue accountability and justice for all. We pray that your guiding hand leads us to the path of righteousness, to the path of the just and the truth. O Lord, as the nation wades through unfamiliar constitutional waters, we seek clarity of mind and a courageous heart to do what must be done to uphold the national interest. Where there is confusion, we pray for enlightenment. Where there is need for discernment, we pray for wisdom. Where there is overzealousness, we pray for restraint. Where there is dissension, we pray for unity for the good of our nation. Bigyan niyo po kami ng sapat na kakayahan na mabigyan ng linaw sa harap ng kalituhan, magkaroon ng pagkakaisa sa harap ng bangayan, mabigyan ng mapanuring pag-iisip sa harap ng samut-saring mga posisyon at argumento upang masagot ang simpleng tanong kung nagkasala ba o hindi ang nasasakdal. As public servants, we pray too that as we pursue justice and accountability, we do so without neglecting the need to create jobs for our people, provide food for our hungry, and to provide the atmosphere for the creation of wealth